Ako po si Anne. Isa ito sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Ang kwento pong ito ay tungkol sa naging boyfriend kong si Sam. Happy Mansari, mahal. Happy Mansari din, mahal. Alam mo, kahit na 1 buwan pa lang tayo, parang ang tagal-tagal na natin. Alam ko na kagad sa sarili ko na ikaw ang mamahalin ko habang buhay. Alam mo, napakabulero mo talaga. Sige na, kumain ka na. Ito, may dala kong kakainin natin. Bakit? Totoo naman ah. Hindi ba ako nakikita sa future mo? Ano ka ba? 1 buwan pa lang tayo. Hindi pa natin masasabi yan. Pero may sasabihin pala ako sa'yo na alam kong magugustuhan mo. Binalak ko kasing ipakilala nun si Sam kay Mama. Gusto kong magkaroon na si Mama ng basbas sa aming relasyon ng mga panahon na yon. Tutal, kita ko naman na seryoso si Sam sa akin. Ano yun, mahal? Gusto ko sanang ipakilala kita kay Mama. 1 buwan naman na tayo, baka pwede na, hindi ba? Seryoso ka ba dyan? Ayaw mo ba? Ayos lang naman eh. Hindi naman sa ayaw ko. Nagulat lang kasi ako. Hindi ko akalain na mangyari kagad to. Hindi naman kasi natin pinag-uusapan ng mama mo, hindi ba? Naisip ko lang kasi na ipakilala ka na dahil alam kong seryoso ka na talaga sa akin. Oo naman. Kailan mo babalak? Sa Lunes, susunduin kita sa inyo para sabay na tayong pumunta sa amin ah. Noong mga oras na yon, masaya ako dahil pumayag si Sam na magpakilala kay Mama. Oo, sige. Magkita na lang tayo sa Lunes. Thank you, mahal. Saan naman, mahal? Salamat ipapakilala mo ko sa mama mo. Wala yun. Sigurado naman ako magiging maayos kayo ni Mama kapag nagkakilala kayo. Sana nga. O sige na, kumain na tayo. I love you, mahal. I love you too, mahal. Dumating na nga ang araw ng Lunes. Masayang masaya ako na pupunta sa bahay si Sam. Ayos na ayos siya nung pumunta ako sa bahay nila. Kitang-kita ko rin sa kilos niya na kinakabahan siya sa araw na ito. Ano, handa ka na ba? Ito, medyo kinakabahan ako pero kaya naman. Matagal ko na rin namang gusto to eh. Kinakabahan din naman ako pero alam kong buong puso ka naman tatanggapin ni Mama dahil mabait siya. Oo nga pala, may ibibigay ako sa mama mo mamaya. Bumili ako ng pansit para may makain tayo mamaya sa inyo. Sana magustuhan niya to. Nagluto naman si Mama ng afritada. Kapag natikman mo yun, tsak na magugustuhan mo yun. Oo naman no. Tsak na kapag hindi ko nagustuhan yun, pakapagalitan ako ng mama mo. Nang dumating kami sa bahay, ay tapos na magluto si Mama ng afritada. Nasa labas pa lang kami, ay amoy na amoy ko na ang ulam. Kaya naman excited akong pumasok sa loob ng bahay at pumunta agad sa kusina. Sumunod naman sa akin si Sam. Mama Susan, parang ang sarap-sarap po ng niluluto nyo. Amoy na namin ni Sam sa labas eh. Iyan ka na naman sa pagiging bolero mo. O sige na, kumain na tayo at masamang pinaghihintay ang grasya. Teka, sino pala yung kasama mo? Sinabi ko na sa'yo noong nakaraan na isasama ko si Sam, di ba? Boyfriend ko po. Oo nga pala, nakalimutan ko na anak. Pasensya ka na ha, ang dami ko kasing ginagawa eh. O siya iho, umupo ka na at kakain na tayo ni Ann. Binigay ni Sam ang dala-dala niyang pansit pagkatapos ay umupo na para kumain. Masayang masaya si Sam noon dahil kitang-kita niya na tanggap siya ni Mama. Ay, salamat po. Alam ko naman na magiging maayos ang pakikipagkwentuhan ni Sam kay Mama. Noon pa lang sila nagkakilala, pero ang dami na nilang napagkwentuhan. Hindi ka ba naman sinasaktan ng anak ko? Naku, maldita pa naman yan kung minsan. Kung minsan po ay nag-aaway po kami, pero naayos naman po namin kagad. Hindi ko naman po kasi matitiis ang anak niyo, Tita Susan. Buti naman kung ganon.
Kapag may pag-aaway kayong dalawa, isumbong mo lang sa akin at akong bahala dyan kay Ann, ha? Mama, ako po kayang laging inaaway ni Sam. Ako ang laging pinapaiyak, no? Hala, hindi kaya. Tita Susan, kahit kailan po, hindi ko sinaktan ang anak nyo. Pangako po yan. Halata akong takot na takot si Sam. Kaya agad ko sinabi sa kanya na niloloko ko lang siya. Nakita ko rin naman na tinawanan lang ako ni Mama. Kaya ayos lang talaga yon. Mahal, I'm sorry. Niloloko lang naman kita eh. Saka, hindi rin naman naniniwala si Mama Susan, no? Natawa pa nga siya eh. Mahal, huwag mo nang ulitin yun ha. Baka mamaya maniwala si Tita Susan tapos magalit sa akin. Mahihirapan akong suyuin si Tita. Nako, alam ko naman na mahal mo ang anak ko, iho. Hindi ka naman dadalhin ni Ann dito sa bahay kung alam niya sa sarili niyang hindi ka tunay sa kanya. Hindi ba, anak? Oo naman, Mama. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang kay Mama eh. Pasensya ka na sa joke ko kanina, ha? Pagkatapos ng araw na yon, ay lagi nang sinasabi sa akin ni Mama Susan na isama ko raw si Sam sa bahay. Sobrang saya ko nun dahil magkasundo si Sam at si Mama Susan. Kung minsan nga ay parang sila na ang mag-ina. Nakakapagselos na kung minsan pero hindi ko yun inisip gaano. O anak, hindi mo ba kasamang umuwi si Sam? Sayang, nagluto pa naman ako ng kare-kare. Nasabi niya sa akin nung nakaraan eh, isa raw to sa paborito niyang ulam. Naku Mama, gusto niyang sumama pero may gagawin kasi siyang importante kaya sa susunod na lang daw. Ah, ganun ba? Sayang naman. Ngumiti na lang ako sa kanya at umupo dala-dala ang orange juice. Pinatong ko yun sa lamesa at saka nagsalita muli. Mama, may gusto pala akong sabihin. Ano yon anak? Sige, makikinig ako. Wala naman, kung minsan kasi napapansin ko sobrang close nyo ni Sam. Parang siya na ang anak mo at hindi na ako eh. Ha? Ano ka ba naman anak? Hindi ba yun naman ang gusto mo noon pa? Ewan ko. Alam ko naman na hindi ako dapat magselos pero yun ang nararamdaman ko eh. Alam mo anak, parehas lang ang pagmamahal ko sa inyo. Kung paano ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa iyo, ganun din sa kanya. Kaya huwag ka na magselos ha? Ngumiti na lang ako at agad na niyakap si Mama Susan noon. Dahil siguro iisang anak lang ako at walang kapatid kaya nakakaramdam ako ng selos. Hindi ako sanay na may kahati ako sa atensyon ni Mama. Lalo ko itong naramdaman noong namatay si Papa dahil sa kulam. Noon, hindi naman ako naniniwala sa ganon. Pero noong nangyari sa Papa ko, ay naniwala na ako. Minsan, kahit kasambahay lang ang kasama namin sa bahay, ay malaya nang nakakapunta si Sam sa amin. Tinatawagan ko na lang si Mama para alam niyang kasama ko ang aking nobyo. Dahil nga laging nandun si Sam sa bahay, ay hindi na niya naiwasan na hindi itanong sa akin kung sino ang lalaking nasa litrato sa may sala. Alam mo, sa halos araw-araw kong pagpunta rito sa inyo, lagi ko nang nakikita yung lalaki sa picture. Sino ba yan? Hindi ko naman kasi siya nakikita rito. Kasi laging si Mama Susan lang ang kasama mo, di ba? Nang marinig ko yun kay Sam, ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng takot. Kahit na alam ko naman sa sarili ko na darating ang araw na magtatanong si Sam tungkol sa papa ko. Iba pa rin pala talaga ang pakiramdam. Umupo muna kami sa sofa noon at kinuha ko ang picture ni Papa. Ah, oo nga pala. Hindi ko na ikukwento sa'yo si Papa. Talagang wala na siya rito dahil namatay siya sa kulam. Kulam? Sigurado ka ba dyan? Totoo ba yun? Ganyan din ang reaksyon ko nung hindi pa yun nangyayari kay Papa. Hindi rin ako naniniwala sa kulam noon. Ano ba nangyari sa kanya?
Kung ayos lang namang malaman. Ang sabi sa amin ng albularyo noon, may naiinggit daw na katrabaho si Papa kaya siya pinakulam. Suka siya ng suka noon. Umabot na nga sa pagkakataong hindi na kumakain si Papa kasi kada kakain siya, sinusuka rin niya. Sobrang payat na niya noon kaya hindi na rin niya kinaya. Hala, kawawa naman pala ang papa mo noon. Nakausap niyo ba yung katrabaho ng papa mo? Aba, dapat na managot siya, no? Hindi na nga rin eh. Bigla na rin kasi siyang nawala nung namatay si Papa. Hindi na siya pumasok sa trabaho nung nilibing si Papa. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam ni Mama kung nasa na siya. Hayaan mo, nandito naman ako eh. Tutulungan kita na mahanap yung gumawa nun sa papa mo. Saka, pasensya ka na rin pala kung hindi kagad ako naniwala na may kulam. Ngayon lang di kasi ako nakarinig ng kwento tungkol sa kulam eh. Kwento pa ng girlfriend ko. Ayos lang naman, naiintindihan ko. Alam mo ba, noon para kaming baliw ni Mama Susan na pinapaliwanag sa lahat ng kamag-anak, kaibigan at kung kani-kanino pa na nakulam talaga ang papa ko. Kaso, walang naniniwala sa amin eh. Ah, kaya ba hindi mo kagad sinabi sa akin yan? Kasi natakot ka na baka hindi ako maniwala at katakutan na kita. Oo, may takot ako na baka hiwalayan mo na ako at sabihan mo rin akong baliw. Kaya kung minsan mapapansin mo, laging si Mama Susan lang ang kinikwento ko sa'yo. Mahal ko, gusto ko simula ngayon sasabihin mo na sa akin ang lahat-lahat ha. Alam kong bago pa lang tayo, pero gusto kong malaman mo na maliban sa nobyo mo ko, isa din akong kaibigan na pwede mong sabihin ng kahit na ano. Wala tayong pakialam kung sakaling man na hindi maniwala ang tao sa atin. Basta, kakampi mo kami ni Mama Susan, okay? Naiyak ako nang marinig yon mula kay Sam. Ang simple lang ng sinabi niya, pero ang laking bagay para sa akin. Tama siya, nakakuha nga ako ng nobyo at kaibigan sa kanya. Dahil sa sobrang saya ko, niyakap ko na lang siya. Wala na akong masabi. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun, ay bigla namang dumating si Mama Susan. May dala-dala siyang pizza. Napansin niyang katatapos ko lang sa pag-iyak, kaya kinumusta niya agad kung ano bang nangyari sa akin. "Oh anak, bakit ka naman umiiyak dyan? Huwag mo sabihin nag-away na naman kayo ni Sam. Sam, anong ginawa mo sa anak ko, ha? Bakit mo pinaiyak yan?" Naku, Tita Susan, hindi ko po pinaiyak yan. Maigi po kung siya na mismo magkwento sa inyo kung bakit siya umiyak. Ah, kaya ako umiyak, Mama, kasi naikwento ko kay Sam ang nangyari kay Papa. Nakita kong nagulat si Mama sa sinabi ko. Ang usapan kasi namin noon ay wala nang makakaalam pa na kahit na sino tungkol doon. Dahil wala nga naniniwala sa amin. Naiintindihan ko naman si Mama noon. Dahil natatakot lang din siyang mag-iba ang tingin sa amin ni Sam. Pati si Sam ay natakot dahil kitang-kita niya na parang nairita sa narinig si Mama. Kaya agad kong pinuntahan sa kusina si Mama para kausapin. Gusto kong malaman niya na hindi lahat ng tao ay lalayon kami oras na malaman kung anong nangyari kay Papa. Anak, akala ko ba hindi natin sasabihin pa kahit kanino nangyari sa papa mo? Alam mo naman na pwede silang matakot at hindi maniwala sa atin, hindi ba? Anak, ayoko lang na masaktan ka. Lalo na't mahal na mahal ninyo ang isa't isa ni Sam. Natakot din naman ako nung una, Mama. Kaya nga kahit 1 buwan na kami, ngayon ko palang nakwento sa kanya si Papa. Akala ko nga rin, hindi niya maiintindihan pero naniniwala raw siya sa akin. Talaga ba, anak? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, Mama. Hindi ba magandang balita yon? Ibig sabihin, mahal niya talaga ako. Baka siya talaga yung para sa akin, Mama. Ayoko munang isipin yan, anak. Ang importante sa ngayon, tanggap ka ni Sam kung ano man ang tinatago nating lihim.
hindi siya natakot o kung ano man. O sige na, pagsaluhan na natin itong daladala kong pizza. Tinulungan ko na nga maghain si Mama. Naghihintay naman si Sam sa dining area noon. Pansin kong kabado pa rin siya, kaya para mawala ang kaba, ngumiti ako sa kanya para malaman niyang naipaliwanag ko na kay Mama ang lahat at ayos na yon. Maraming naikwento si Mama kay Sam. Yung iba nga, hindi ko pa alam. Sobrang saya ko pa nga noon dahil kitang-kita kay Mama kung gaano niya kamahal at kamiss si Papa. Totoo nga talagang pagmamahalan nila. Yun nga lang, madaling natapos dahil sa kulam na yan. Alam mo, lagi kaya akong pinapasalubungan ng asawa ko ng bulaklak at tsokolate nung dalaga at binata pa kami. Hindi na kasi uso yun ngayon eh. Talaga po? Naku tita, sinubukan ko po na bigyan si Ann dati. Kaya lang mas gusto niya ng pagkain na lang ibigay ko kaysa bulaklak. Kaya pagkatapos po noon, hindi ko na yun ginawa. Tama ka dyan. Talaga namang madadaan sa pagkain niyang si Ann. Kapag nga nagtatampo yan nung bata pa siya lulutuan ko lang siya ng paborito niyang pinakbet ayos na agad kami. Ito talaga si Mama syempre pagkain yun. At ang pagkain, hindi dapat yan tinatanggihan. Yung kaya ang turo sa akin ni Papa. Buti nga, hanggang ngayon hindi mo pa rin yun nakakalimutan. Basta, magmahalan lang kayo ni Sam parate. Gusto ko, si Sam na ang mapapangasawa mo, anak ha? Na kay Sam naman yun, Mama. Kapag naging mabait siya sa akin, wala kami magiging problema na dalawa. Pagkaraan ng ilang araw, ay mas lalong napalapit si Mama Susan kay Sam. Siguro ay wala na kasi kaming tinatago mula sa kanya. Kulang na nga lang ay tumira na noon sa amin si Sam dahil lagi naman siyang nasa amin. Kung minsan, siya na ang kasamang mamalengke ni Mama. Wala namang problema sa akin yon dahil parang magbiyanan na ang turingan nila ni Mama. Pag-uwi nila galing sa palengke, ay nakita kong may daladalang paper bag si Mama Susan. Ang laman noon ay isang mahabang dress at sapatos pang lalaki. Sige po tita, ilalapag ko muna rito ang iba nating pinamili. Kasi may kukunin pa po ako dun sa labas Wait lang po Sige Sam, pakilagay na lang dyan ha. Hay nako, napakainit ang panahon ngayon anak. Buti na lang talaga hindi ka sumama sa amin. Sigurado ko nasasabihin mo sa amin ni Sam na umuwi na tayo agad. Umupo agad si Mama sa sofa at doon nagpahinga. Nilapag niya sa lamesa ang daladala niya. Oo nga po Kahit naman doon sa kwarto ko mainit pa rin kahit nakabukas na yung aircon at electric fan. Kumusta naman ang pamamalengke niyo, Ma? Ayan anak, may binili kong damit para sa'yo. Pakitignan nga kung kasya ang damit na yan sa'yo. At saka, pabigay na rin kay Sam yung sapatos na binili ko para sa kanya. Hindi ko kasi alam ang hilig niya. Kaya yan na lang ang binili ko. Sige po. Ibibigay ko na lang. Sigurado ako magugustuhan po niya yan. Kasi minsan lang yung bumili ng sapatos. Ewan ko ba? Laging nagtitipid yun pagdating sa sarili niya. Ang nasa isip ko ng mga panahon na yon ay maswerte kami ni Sam dahil parehas kaming mahal ni Mama Susan. Bihira naman kasi ang pagkakataon na nagkakasundo ang magulang at nobyo. Kaya ang laking ginhawa na okay sila ni Sam at Mama. Dahil nga lagi kaming nasa bahay, ay niyaya naman ako ni Sam sa kanila. Maliit man yun kumpara sa bahay namin pero okay lang sa akin. Alam ko naman kasi na mabubuting taong nakatira roon. Oh, nasa na sila tita pati yung kapatid mo? May kinuha lang si Mama sa kumari niya. Yun kasing gagamitin ni Bunso sa eskwela. Kaya kailangan unahin niya muna yun. Tsaka naman nauuwi na rin sila kasi kanina pa sila umalis Naku naman mahal, kapag may kailangan yung bunso mong kapatid lalo na sa eskwela, hindi naman masamang humingi ng tulong sa akin. Gusto ko rin naman mapalapit sa kanila kahit paano
Naku, nakakahiya naman. Huwag na. Kayang-kaya na namin yun ni Mama. Kami pa ba? Madali na lang makahanap sa mga kapitbahay ng kailangan ni Bunso. Hindi mo na kailangang maabala pa. Habang nag-uusap kami ni Sam, bigla na lang may matandang dumungaw sa may bintana ng bahay nila. Nakakatakot ang aura niya. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko kasi hindi ko naman kilala yung matandang babae. Ayoko rin namang magtanong kay Sam. Baka kasi malapit na kamag-anak niya yun. Dumating na ang mama ni Sam at yung bunso niyang kapatid. Masaya sila nung nakita nila ako. Napayakap na nga lang sa akin si Althea dahil matagal-tagal na rin nung huling dalaw ko sa kanila. Habang kumakain kami ng merienda, ay hindi pa rin umaalis sa may bintana yung matandang babae. Dahil sa takot, napatanong na ako kay Sam kung sino ba yun. Mahal, kilala mo ba yung matandang babae na nakadungaw sa bintana ninyo? Kanina pa kasi siya nakatingin. Medyo natatakot na ako. Nang sabihin ko yun, ay agad na lumingon si Sam sa may bintana at nakita ang matandang babae na tinutukoy ko. Agad siyang lumabas ng kanilang bahay para kausapin yung matandang babae sa labas. Manang Cecil, ano na naman po ba yan? Pati ang nobya ko'y natatakot na sa inyo. Kung ano man po yung sinasabi niyo sa kulang, hindi ako maniniwala dyan ha. Umalis na po kayo rito. Siya ang dahilan kung bakit ka makukulam. Siya at ang pamilya niya. Ano po bang sinasabi niyo? Tama na po. Umalis na kayo. Bumalik na si Sam sa loob ng kanilang bahay. Hindi ko alam kung anong meron sa matandang babae na yun. Pero nung nakita ko siya, ay naalala ko na naman ang nangyaring kulam sa papa ko. Mahal ko, wala na yung matanda. Pinaalis ko na siya. Huwag ka na matakot ha. Hindi na babalik yon. Gusto kong sabihin kay Sam kung ano man yung naiisip ko tungkol sa matanda. Pero inunahan kasi ako ng takot. Ngumiti na lang ako kay Sam at ipinagpatuloy ang pagkain ng aking merienda. Salamat, mahal ko. Hayaan mo na nga matandang yun. Kumain na lang tayo. Lalamig tong sopas na dala ng mama mo. Pagka-uwi ko nun, ay kinuwento ko agad kay Mama Susan yung matanda. Kahit alam kong pwede siyang matakot sa sasabihin ko, ay sinabi ko pa rin ito. Ayoko kasing magtago sa kanya, lalo na kung tungkol yun sa kulam. Mama, may gusto pala akong sabihin. May nakita kasi akong matanda sa may bahay ni Sam. Sobra siyang nakakatakot, Mama. Nung nakita ko siyang tingin ng tingin sa akin, hindi ko maiwasang isipin na mangkukulam siya. Ha? Talaga ba? Aba kung may ganun sa bahay ni Sam hindi na kita papayagang pumunta sa kanila. Baka kung ano pa mangyari sa'yo dun eh. Huwag kayong mag-alala, Mama. Sasabihin ko naman yan kay Sam. Sigurado naman ako napapayag yun na hindi mo na ako pumunta sa kanila dahil sa matandang yun. Oo, anak. Sabihin mo na lang kay Sam na kung gusto niya, isama na lang niya rito ang pamilya niya. Mas maigi na rin yun para makilala ko sila. Pwede naman yun eh. Talaga, Mama? Payag ka na dumalaw dito ang mama ni Sam pati na rin ang bunso niyang kapatid? Oo naman, bakit hindi? Isa pa, nakakahiya naman kung laging si Sam na lang ang pumupunta rito. Oras na siguro para makilala ko naman ang pamilya niya, hindi ba? Sige po, Mama. Sasabihin ko yung kay Sam. Sigurado naman ako napapayag yun. Matutuwa rin sina Tita Beth at Althea kapag nalaman nila yan. Lagi na nga dumadalaw si Tita Beth at Althea sa bahay namin noon. Kapag walang pasok si Althea, dumediretso agad siya sa amin para magkaroon kami ng bonding na dalawa. Napapansin ko rin na lahat ng gusto ni Althea at Tita Beth ay binibigay ni Mama. Mama, close na close kayo ni Tita Beth, ano? Sabi ni Sam sa akin, may pinadala ka na naman daw sa bahay nila kanina.
Kasi nabanggit sa akin ni Beth na gusto raw ni Althea ng mga damit at laruan. Naawa naman ako doon sa bata kaya binilhan ko na. Isa pa, para na rin maging close tayo sa kanila. Mama, hindi naman sa ayaw ko sa ginagawa nyo. Pero hindi ba masyado na natin silang binibigyan ng atensyon? Baka sumusobra na tayo sa pagbibigay. Pasensya ka na ron, anak. Hindi ko sinasadya. Ngayon lang kasi may tumanggap ulit sa atin pagkatapos mawala ng papa mo, kaya todo bigay ako ngayon sa kanila. Nagtataka na rin si Sam kasi medyo hindi na ayos sa kanya ang mga nangyayari. Hindi siya sanay sa binibigay niyo na luho sa kanya. Ganun ba? Pasabi sa kanya, pasensya na. Mukhang sumobra nga ako sa pamimigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Oo, Mama. Medyo sumobra ka na nga ron. Ang sabi niya, baka pwede raw na huli na yung binigay mong mga damit at laruan kay Althea. Oo, sige anak. Pasensya ka na rin talaga. Maigi na rin to na pag-uusapan natin ng mga ganitong bagay. Salamat sa pag-aalala sa akin. Wala yun, Mama. Alam ko namang ginawa mo lang yun dahil mahal mo ko. At kung sino ang mga taong mahal ko ay mahal mo na rin. Akala ko'y tapos na ang pag-uusap namin tungkol doon. Pero makaraan lang ang 1 linggo ay biglang pumunta si Sam sa bahay namin. Ang dami niyang dalang mga regalo. Ang sabi niya ay bigay yon lahat ni Mama sa kanila. Wala si Mama noon dahil pumunta siya sa kaibigan niya. Akala ko ba malino na sa inyo ni Tita Susan na hindi na niyo ako bibigyan ng kahit na anong regalo? Ano to? Bakit ang dami pa rin pinapadala sa amin ni Tita? Mahal, pasensya na. Wala na akong alam sa mga pinapadala niya sa inyo. Akala ko rin natapos ng pagbibigay niya ng regalo sa inyo. Ann, alam mong hindi pera ang habol ko sa iyo, hindi ba? Una pa lang sinabi ko na sa iyo yan. Noong una ay ayos pa sa akin pero ngayon, hindi na. Huwag ka sana magalit sa akin kung ibabalik ko lahat ito. Oo naman. Alam kong hindi yun ang habol mo sa akin. Alam ko rin naman na mali si Mama Susan dito kaya kakausapin ko na siya. Pakisabi kay Tita Beth at Althea na hindi na mauulit to. Ann, alam mo sana na mahal kita. Pero kung ganito ang mangyayari sa atin, maigi pa maghiwalay na tayo. Ha? Mahal naman. Huwag sanang ganun. Maayos pa naman natin to, hindi ba? Sa pagkakataon na ito, hindi. Saka na lang tayo mag-usap ulit kapag okay na ang lahat. Kapag nakakausap mo na si Tita Susan, ayoko kasi makagulo rin sa inyong mag-ina. Pasensya ka na. Naiintindihan ko. Tama ka naman. Masyado nang magulo ang mga nangyayari ngayon. Hindi ko na rin alam kung bakit ganun si Mama pagdating sa'yo. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay agad kong kinausap si Mama Susan tungkol doon. Pati ako ay naiinis na rin dahil hindi na normal ang ginagawa niya. Mama, hindi ka ba talaga titigil sa pagpapadala ng kung ano-ano sa bahay ni na Sam? Alam mo ba na gusto na niya akong hiwalayan dahil sa ginagawa niyo? Anak, gusto ko lang naman tumulong yun lang. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil nalaman ko ang sitwasyon nila roon. Ibig mo bang sabihin pumunta ka sa bahay nila nang hindi ko alam? Oo, anak. Ginawa ko yun dahil hindi ko na siya nakikita rito sa bahay. Kukumustahin ko lang sana sila pero hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nilang dalawa ni Beth. Mama, may kakaiba na sa'yo. Hindi ka naman ganyan noon sa mga dati kong nobyo Ano nangyari sa'yo? Anak, kitang-kita ko kasi sa kanya na mahal ka niya. Totoong mahal ka niya. Pero dahil sa ginawa mo ngayon, baka magbago na yun. Mama, mahal kita. Nire-respeto kita pero sa pagkakataong ito, sumobra ka na. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo ngayon, Mama. Pupunta muna ako sa kwarto Oo nga pala, nandyan na yung mga regalo na binigay niyo sa kanila. Binalik ni Sam lahat. Makalipas ang halos 2 linggo, ay hindi ko pa rin nakikita
o nakakausap si Sam. Binigyan ko muna siya ng oras para makapag-isip-isip. Hindi naman kasi madali para sa amin ang nangyari. Hanggang sa umabot na sa 1 buwan ay hindi ko pa rin siya nakakausap. Kahit maraming tanong sa isip ko noong mga panahon na yon, ay naglakas loob pa rin akong puntahan siya sa kanila. Wala na akong pakialam nun kung ipagtabuyan niya ako. Ang importante kasi sa akin ay makumusta silang 3. Miss na miss ko na silang 3. Pagsilip ko sa pinto, ay nakita ko agad si Sam sa kanyang kwarto. Gulat na gulat ako noon dahil hindi ko na siya makilala. Sobrang payat na niya. 1 buwan pa lang kaming hindi nagkikita, pero ganun na agad ang nangyari sa kanya. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkaganyan? Hindi ko na alam kung anong gamot sa sakit mo. Saka wala naman tayong pera para ipagamot ka. Mama, huwag na po kayong mag-alala. Gagaling din po ako. Magdasal lang po tayo. Alam ko sa sarili ko na gagaling din po ako kung ano man po ang sakit ko. Anak, sa palagay mo ba'y matutulungan tayo ni Ann kapag sinabi ko sa kanyang kalagayan mo? Hindi pa naman kayo hiwalay, hindi ba? Mama, yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo na noong huli kami magkita, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla na lang akong pumasok sa bahay nila. Gulat na gulat sila sa pagsulpot ko roon. Tita Beth, ano po nangyari kay Sam? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na ganito na pala ang nangyayari sa kanya? Ann, bakit ka nandito? Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa ako nandito. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Para saan pa? Hindi na naman tayo para sabihin ko pa sa'yo kung ano nangyayari sa akin. Ganun na lang ba yun sa'yo? Kahit naman na nakipag-iwalay ka na sa akin, may paki pa rin ako sa'yo. Ann, hindi na ako yung katulad dati. Marami na nagbago sa akin. Kitang-kita mo naman, di ba? Pumayat na ako. Para bang may dumapong malubhang sakit sa akin. Tiningnan ko mula ulo hanggang paa si Sam. Hindi ko alam. Pero nung napagmasdan ko siya ng matagal, ay bigla kong naalala si Papa. Malakas ang kutob ko na kulam ang nangyayari kay Sam ngayon. Tita Beth, pwede ko bang malaman kung nasan ngayon yung matandang kapitbahay ninyo? Siguradong siya may kagagawa nito. Kakausapin ko siya. Ha? Si Cecil bang tinutukoy mo? Opo, siya nga. Ayaw ko po kayong pag-alalahanin pero tingin ko po ay nakulam po siya ni Manang Cecil. Ha? Bakit naman gagawin yun ni Cecil? Sa pagkakaalam ko, wala namang galit yung matandang yun sa anak ko. Mama, may pagkakataon kasi na nagkaitang kami ni Manang Cecil. Matagal na yun pero tanda ko pa. Ang sabi kasi niya, delikado daw ang buhay ko kapag kasama ko si Ann. Hindi naman ako naniwala. Sigurado ka ba dyan? Isa pa, totoo ba ang kulam? Opo, alam ko hindi kayo maniniwala agad, tita. Pero totoo po ang kulam. Yun po ang kinamatay ng papa ko. Kaya habang may oras pa tayo, pigilan po natin si Manang Cecil na gumawa ng masama. Pwede po kasi ikamatay ni Sam kapag pinatagal pa po natin to. Kahit hindi pa buo ang paniniwala ni Tita Beth sa kulam, ay sinamahan pa rin niya ako sa bahay ni Manang Cecil para kausapin ito. Manang Cecil, lumabas po kayo dyan. Kailangan po natin mag-usap. Binuksan ni Manang Cecil ang pintuan. Seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Mahahalata mo na galit siya. Cecil, kung ano man ang ginawa ng anak ko sa'yo nung nakaraan, ay pagpasensya mo na. Kung kinukulam mo siya ngayon, itigil mo na. Hindi ako ang nangungulam sa anak mo. Sinabihan ko na ang anak mo, hindi siya naniwala sa akin. Alam niyang makakasama sa kanyang babaeng ito pero pinilit pa rin niya. Anong ibig mo sabihin? Si Ann? Si Ann ang dahilan kung bakit nangyari to sa anak ko?
Oo, may isang inggit na inggit sa relasyon ng anak mo at nitong nobya niya, kaya nagkaganyan ang anak mo. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Manang Cecil. Wala naman kasi kung maalala na may galit sa amin ni Sam. Eh sino naman po yun? Wala pong may galit sa relasyon namin ngayon. Hindi ko masasagot yan. Basta, malapit sa inyong dalawa ang taong yun. Alam niyang bawat kilos niyong dalawa kaya mabilis niyang nasisira si Sam ngayon. Mag-iingat ka, Iha. Baka isunod ka niya. Hindi ko kayo maintindihan. Wala talaga akong kilala na may galit sa amin ni Sam. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay umuwi na kami sa bahay ni na Sam. Kahit ayaw niya, ay sinubukan kong ipatingin siya sa mga doktor na kilala ni Mama Susan. Ni isa sa kanila ay hindi matukoy kung anong sakit ni Sam. Ayoko namang isipin noon na kulam nga yon dahil takot ako. Ayokong mawala si Sam sa akin, tulad ni Papa. Ilang araw pa ako sa bahay nila Sam bago ko tuluyang umuwi sa amin. Pagod na pagod ako dahil sobra kong inalagaan si Sam. Nagulat tuloy si Mama Susan nung nakita niya akong nakaupo sa sofa. Oh, buti at umuwi ka pa. Akala ko'y wala ka ng pakialam sa akin eh. Huwag ngayon, Mama. Marami kaming problema na kinakaharap ni Sam ngayon. Sam? Bakit? Akala ko ba hiwalay na kayo ng lalaking yun? Hindi pa kami nagkakabalikan pero ginagawa ko ang lahat para maayos kaming dalawa. Isa pa, may malubha siyang sakit ngayon kaya kailangan niya ako sa tabi niya. Malubhang sakit? Sigurado ka ba dyan? Oo, Mama. Kung alam niyo lang kung anong itsura ngayon ni Sam, hindi na siya maayos tulad ng dati. Ayoko na makialam ngayon dahil baka masamain niyo na naman ang tulong ko. Sana'y gumaling si Sam sa sakit niya kung ano man yun. Mama, ayoko sanang isipin to pero parang nakulam din si Sam katulad nung nangyari kay Papa. Yun ang pinipilit nung matanda sa akin nung isang araw. Kulam? Sino naman ang magpapakulam sa nobyo mo mabait naman si Sam, hindi ba? Yun na nga kaya nagdadalawang isip pa rin ako kung kulam ba yun o hindi. Tulungan mo naman kami. Kilala mo pa ba yung albularyo na nagsabi sa atin na nakulam si Papa? Anak, hindi ko alam kung matutulungan kita dahil baka patay na rin yung matandang yun ngayon. Mahina na rin kasi siya nung tinignan niya ang Papa mo, hindi ba? Wala ka na bang kilala na ibang albularyo? Sige na, Mama. Alam kong may tampuhan tayo tungkol kay Sam pero hindi naman natin hayaan na may mawala na naman sa atin, di ba? Pasensya ka na, anak, pero wala na akong kilalang albularyo. Gusto ko naman na tulungan si Sam pero wala talaga akong kilala. Sige na, Mama. Naintindihan ko naman. Salamat pa rin po. Nalungkot ako at nagtaka. Dahil noon naman kapag kailangan nila Sam ng tulong, ay nandyan agad si Mama para tulungan sila. Pero bakit ngayong may malubhang kalagayan si Sam, hindi siya tumulong? Ang nasa isip ko na lang noon ay baka dahil sa nangyari dati, ayaw na rin niya talagang makialam. Halos ginawa ko ng bahay ang bahay ni na Sam. Habang hindi pa siya gumagaling, ay nangako akong doon lang sa tabi niya kahit anong mangyari. Isang umaga, pagkagising niya ay kinausap niya ako. Ann, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Makikipagbalikan ka na ba sa akin? Sasasabihin kong ito sa'yo ngayon, baka magbagong tingin mo sa akin. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi niyang yon. Kaya umupo na lang ako sa tabi niya para makapag-usap kami. Ha? Ano naman yung sinasabi mo? Ikaw kung ano-ano na naman siguro yung naiisip mo, no? Ano kasi, tungkol ito kay Tita Susan. Anong tungkol sa kanya? Hindi naman siya nakikialam sa kahit na ano, di ba? Kasi nung medyo okay pa ako, ay kinausap niya ako. May sinabi siya sa akin na sobrang ikinagulat ko. Kaya nga hindi na rin ako nakipagkita sa'yo noon.
bang sinabi niya sa'yo? Naaalala mo ba ang lahat ng binigay niya sa akin? Kaya pala niya ginagawa yon. Kasi may lihim na siyang pagtingin sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Alam kong may inis kang nararamdaman sa nanay ko, pero wag naman sanang umabot sa puntong sisiraan mo siya sa akin. Ann, ano naman ang mapapala kung sasabihin ko sa iyo to? Isa pa, sinabi ko naman sa iyo noon pa na hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sinasabi mo ba ngayon na may relasyon kayo ng nanay ko? Kung meron, kailan niyo pa ako niloloko? Kaya ba panay tanggap ka sa mga regalo niya sa'yo noon? Dahil kayo pa nung mga panahon na yon? Hindi. Tinanggap ko lahat ng yon dahil nirerespeto ko siya bilang nanay mo. Hindi ko pa alam noon na may lihim siyang pagtingin sa akin. Nung mga oras na binalik mo na ang mga regalo sa kanya, kayo pa rin ba nun? Pero nagigilty ka lang kaya binalik mo? Inuulit ko, hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Mama Susan mo. Nanay ang turing ko sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang pinili ko. Ha? Anong pinili? Nung huli kami magkausap ni Tita Susan, pinapili niya ako. Kung ikaw ba daw o siya ang mahal ko. Ikaw ang pinili ko. Pagkatapos nun, ay nagalit na siya sa akin. Sabi niya, pagsisisihan ko raw ang desisyon ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga oras na yon. Kahit alam kong delikadong umuwi, ay umuwi ako sa amin. Ann, saan ka pupunta? Gabi na. Mahihirapan ka ng umuwi niyan sa inyo. Saka alam mo naman delikado, hindi ba? Kapag hindi ako umuwi sa amin, hindi masasagot ang mga tanong sa isip ko. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. May kailangan lang akong alamin. Pagbalik ko, sisiguruhin ko na magaling ka na, mahal ko. Anong gagawin mo? Kakausapin mo ba si Tita Susan dahil sa sinabi ko sa'yo? Ann, tama na. Ayoko magkaroon kayo ng away ni Tita Susan. Ako nang lumayo, hindi ba? Okay na yun. Pasensya ka na rin kung hindi ko kagad sinabi sa'yo. Kasi natatakot ako. Hindi ito tungkol doon. Basta, ito lang ang tatandaan mo, ha? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para gumaling ka at bumalik sa dati. Hindi ko masabi noon kay Sam na may kutob ako na si Mama Susan ang kumulam sa kanya. Ayaw ko munang isipin yun hanggat wala pa akong matibay na ebidensya sa lahat ng hinala ko. Oh, maayos na ba ang kalagayan ni Sam kaya ka bumalik na rito? Hindi pa rin, Mama. Nanghihina siya lalo sa araw-araw. Hindi na nga namin malaman ni Tita Beth ang gagawin sa kanya. Sana'y maayos na talaga ang pakiramdam niya. Habang sinasabi niya yun, ay hindi ko maisip na may lihim pala siyang pagtingin sa nobyo ko. Hindi ko lubos maisip na kaya niya akong saktan ng ganon. Hindi muna ako pumupunta sa bahay ni Sam dahil gusto kong makakuha ng sapat na ebidensya para madiin ko ng husto si Mama Susan. Sobrang hirap para sa akin nun dahil nanay ko pa rin siya, pero mahal ko si Sam. Isang gabi ay napadaan ako sa isa sa mga kwarto sa bahay. Maliit pa lang ako ay pinagbawalan na akong pumasok sa kwarto na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero para hindi na magalit si Mama Susan ay sinunod ko na lang siya. Tama lang ang nangyayari sa'yo. Sa katunayan yan, kulang pa yan sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Agad kong kinuha ang cellphone ko at pinindot ang record button. Yan ang kabayaran sa hindi mo pagpili sa akin. Parehas lang kayo ng asawa ko. Hindi niyo ako pinili kaya dapat lang na mamatay kayo. Natigilan ako sa narinig kong yun. Muntik ko na nga mabagsak ang cellphone ko. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa aking kwarto. Iyak ako ng iyak noon. Hindi ko akalain na siya pala ang dahilan kung bakit wala na si Papa ngayon. Isang umaga, natsyempohan ko na wala si Mama. Kaya pinilit kong makapasok sa kwartong yon.
Laking gulat ko nang makita ko ang mga ginagamit niya sa kulam. Agad kong nilabas ang cellphone ko at kinunan ko lahat ng makita ko sa loob ng kwartong yon. Hindi ko akalain na kaya mo akong lukoy ng ganito katagal, Mama. Anong ginawa ko sa iyo masama para magalit ka sa akin ng ganito? Bago ako umalis, ay kumuha muna ako ng damit ni Mama sa kwarto niya. Pumunta ako sa bahay ni Sam para ipaalam sa kanila ang nakita at nalaman ko. Ann, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ayos ka lang ba? Sam, kilala ko na kung sinong kumulam sa'yo. Ha? Sino? Sam, si Mama. Si Mama may gawa ng lahat. Narinig ko mga sinabi niya. Galit na galit siya sa'yo. Sinasabi ko na nga ba? Kaya nagdududa na ako sa pakikipag-close niya sa amin ng mga anak ko. May balak pala talaga siyang masama. Humanda sa akin ng babaeng yan. Mama, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ann? May kapangyarihan para mangulam si Tita Susan. Wala tayong laban doon, Mama. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin ngayon ay gumaling ka. Tara na, Ann. Sugurin na natin ang Mama Susan mo kung kinakailangan. Tita, may balak po akong gawin. Hindi ko po alam kung gagaling si Sam pero hindi naman po kawalan kung susubukan ko. Ano ang gagawin mo, Ann? Sige, sabihin mo sa akin kung anong dapat gawin, tutulungan kita. Agad kaming pumunta sa bahay ni Manang Cecil. Dala-dala ko ang damit ni Mama noon para kung kailangan niya ay may magagamit kami. Cecil, alam ko na kung sinong kumulam sa anak ko. Nandito si Ann para magkwento sa'yo. Sino ang kumulam kay Sam, Iha? Sabihin mo na sa akin ngayon para makalaban pa tayo sa kanya. Konti na lang kasi ang panahon natin para isalba si Sam. Labis akong kinabahan noon. Para bang binalik noon ang takot na nararamdaman ko noong si Papa ang kinulam ni Mama. Si Mama po, siya ang gumawa nito kay Sam. Dahil sa sobrang pagmamahal niya ay nagawa niya ito. At nung hindi siya pinili, naghiganti na siya. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahabol pa natin ang ginawa ng mama mo kay Sam. Masyado siyang malakas dahil sobrang hina na ng katawan ni Sam ngayon. Binigay ko na kay Manang Cecil ang damit ni Mama kung sakaling kailanganin niya yon. May hinanda pa siyang ibang gamit at inumpisahan ng kontrahin ng kulam. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa bahay ni Sam. Mahina pa rin ang katawan niya, pero sabi ni Manang Cecil ay normal lang daw yon. Kailangan pa raw namin maghintay ng ilang araw para maging maayos na talaga ang kalagayan niya. Hindi muna ako umuwi sa amin dahil alam kong delikado na ang buhay ko sa piling ni Mama Susan. Hindi ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya kay Papa at kay Sam. Alam mo bang si Mama rin ang dahilan kung bakit wala na si Papa ngayon? Nito ko lang nalaman na siya ang kumulam kay Papa. Ha? Akala ko ba isa sa mga katrabaho ng Papa mo ang gumawa nun sa kanya? Hindi ko nga rin alam kung paano naitago sa akin ni Mama ang pangyayaring yun. Ang lungkot lang isipin na kaharap ko pala ang taong pumatay sa tatay ko. At nakakalungkot ding isipin na kaya niya ulit gawin yun sa'yo sa pangalawang pagkakataon. Pasensya ka na, Sam. Ako ang dahilan bakit ka nasa ganyang sitwasyon ngayon. Ha? Hindi ah. Ang Mama Susan mo ang dahilan kung bakit ito nangyari sa akin. Hindi mo yun kasalanan. Kasalanan ko pa rin yun kasi kung hindi naman kita pinakilala sa kanya, hindi mangyayari to sa'yo ngayon. May gusto pala ako itanong sa'yo. Ano yun? Sige lang, magtanong ka lang. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit ganito ang nangyari sa atin? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo dati, hindi ba? Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit na nanay ko pa ang dahilan kung bakit nangyari sa'yo to. Oo. Hindi mo naman kasalanan ng nanay mo eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Mabuti pa,
Matulog na tayo. Bukas o sa makalawa, baka ayos na ang pakiramdam ko. Yakapin mo na nga lang ako, mahal. Yun ang kailangan ko talaga ngayon. Sabi ko na nga ba nagpapalabi ka lang sa akin, mahal eh. Halika na nga. Tumabi ka na sa akin para mayakap na kita ng mahigpit. Sobrang saya ng puso ko ng mga panahon na yun. Dahil nalaman kong mahal pa rin pala ako ni Sam kahit gano'n ang nangyari sa amin. Natutulog kami ni Sam noon nang may marinig akong malakas na katok sa pinto. Antok na antok pa ako nang binuksan ko yon. Nagising ang diwa ko nang makita ko kung sinong kumakatok sa pinto. Mama, anong ginagawa mo rito? Ayaw na namin ng gulo, parang awa mo na. Gusto mong maawa ko sa'yo pero hindi ka naaawa sa akin? Nakikita mo ba ang mukhang ito? Doon ko lang napansin na may kung anong tumutubo sa mukha ni Mama Susan. Parang sugat na nagtutubig. Nakita ko rin na namamaga ang kanyang mga paa. Kaya hirap siyang tumayo. Mama, hindi tayo dapat ganito. Ikaw din naman ang may kasalanan kaya nangyari yan sa'yo. Umuwi ka na sa atin kung ayaw mong idamay kita sa pangungulam ko sa nobyo mo. Hindi ko kayo patatahimikin! Nagising na lang ako nang maramdaman ang tapik ni Sam sa akin. Panaginip lang pala ang lahat ng yon. Tumingin ako sa paligid at nandun pa rin naman ako sa bahay ni na Sam. Mahal ko, ayos ka lang ba? Binabangungot ka. Kanina mo pa sinisigaw ang pangalan ng mama mo. Nakita ko siya sa panaginip ko. Sobra akong naaawa sa kanya. Lumulobo na ang kanyang paa at may lumulobo rin sugat sa kanyang mukha. Ewan ko, parang nagsisisi ako na gumante ko kay Mama Susan. Pero kung hindi ko naman ginawa yun, ay mawawala ka naman sa akin. Naiintindihan ko, Ann. Mama mo pa rin siya kahit anong gawin natin. Pasensya ka na rin kung nagawa mong gumante dahil sa akin. Sam, ayos lang ba kung umuwi muna ako sa amin? Titignan ko lang si Mama ron. Babalik naman ako kapag nakita ko na kung anong kalagayan niya. Sasagot sana si Sam sa akin. Pero naunang magsalita si Tita Beth sa kanya. Hindi ako papayag na umuwi ka sa inyo. Masyadong delikado ang nanay mo sa mga panahong to. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Lalo na't alam mo na siya ang kumulam kay Sam at sa papa mo. Tama si Mama Beth Ann. Alam kong nag-aalala ka sa mama mo. Pero mas maiging dito ka muna sa amin. Darating din ang panahon na makakapag-usap ko yan ng mama mo. Pangako ko yan sa'yo. Sa kabilang banda, tama naman si Sam at Tita Beth. Kahit naman ako, ay natatakot din sa kung anong pwedeng gawin sa akin ni Mama. Kaya hindi muna talaga ako umuwi sa amin. Makalipas ang 2 linggo, ay tumawag sa akin ang isa sa mga kaibigan ni Mama. Kinukumusta siya sa akin dahil hindi raw sumasagot sa mga tawag niya si Mama. Dahil wala nga ako sa amin noong mga panahon na yun, ay wala akong maisagot sa kanya. Siguro oras na rin para puntahan ko si Mama. Kung ano man ang mangyari sa akin, ay tatanggapin ko. Kapalaran ko yon dahil kahit papano, may ginawa rin naman akong mali sa nanay ko. Sigurado ka ba dyan? Kung gusto mo sasamahan ka namin ni na Mama at Althea sa pagbabalik mo sa inyo. Ayaw ko na kayong isama pa sa gulo. Sobrang laking perwisyo nang dinala ko sa pamilya nyo. Ayaw ko nang dagdagan pa yun. Ann, ito ang tatandaan mo ha. Kahit kailan, hindi ko inisip na perwisyo ka sa amin ng pamilya ko. Oo, anak ka ng taong nanakit sa anak ko. Pero ikaw din naman ang sumalba sa buhay ni Sam. Kita mo naman ngayon okay na siya. Hindi ko na sila napigilan pa. Sinamahan nila ako pa uwi. Naiintindihan ko naman dahil nag-aalala rin naman sila sa akin. Pamilya na rin ang turing ni Tita Beth sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako roon. Gulat na gulat ako nang makita ng sobrang hina na ni Mama. Kung anong itsura niya sa panaginip ko, ay ganun din ang estado niya.
Mama, kumusta ka na? Pasensya na po kung ngayon lang ako umuwi Hindi ko po kasi alam kung paano kayo harapin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Naiintindihan ko naman, anak. Buti at umuwi ka bago man lang ako mawala. Anak, pasensya ka na sa akin, ha? Masakit pa rin sa akin ang ginawa ninyo pero magulang ko pa rin kayo Hindi na yung magbabago. Pasensya ka na sa akin, anak, kung nagawa kong kulamin ng papa mo noon. Niloko kasi niya ako at sumama siya sa iba kaya ako nagawa yun. Hindi ko po alam kung paano kayo patatawarin pero mangyayari po yun. Hindi nga lang ngayon. Sapat na sa akin yun, anak. Sa laki ng kasalanan ko sa'yo, nakakaya ng humingi ng tawad. Pagkatapos noon, ay tumingin siya kay na Tita Beth at Sam. Lumapit naman ang dalawa sa kanya, kaya hinayaan ko sila na mag-usap. Beth, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Alam kong mas maaalagaan mo siya kesa sa akin. Huwag mo sabihin yan. Sa totoo lang ay galit pa rin ako sa'yo sa ginawa mo sa anak ko. Pero alang-alang kay Ann, ipapagamot kita kay Manang Cecil. Ipapaalis ko ng kulam niya sa'yo. Beth, huwag mo nang tangkain na ipatanggal ang kulam. Sa lahat ng ginawa ko kay Sam at Ann, dapat lang na mangyari sa akin ito. Hindi ko napigilan na hindi umiyak dahil sa aking narinig. Nakakadurog sa pusong makita na hirap si Mama Susan at wala na siyang balak na gumaling. Mama, huwag ka namang ganyan. Tama si Tita Beth. Mas maigi kung ipatanggal na natin ang kulam kay Manang Cecil sa'yo. Tara na po! Hindi na, anak. Alam ko din naman na oras ko na. Masyadong malakas ang kulam na ginawa sa akin ni Cecil. At hindi na rin kaya ng aking katawan kahit na alisin pa niya ito. Labis na ang pag-iyak ko nung mga oras na yon. Pinalapit niya sa kama si Sam para kausapin. Sam, ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Tulad nung sinabi ko sa'yo dati, alam ko na kayo talaga para sa isa't isa ng anak ko. Papakasalan mo siya, ha? Opo, Mama Susan. Gagawin ko pa rin po yun. Kahit ano pa ang nangyari sa ating tatlo. Pasensya ka na sa akin kung naging makasarili ko sa mga naging desisyon ko, ha? Sa pangalawang pagkakataon tuloy, nasaktan ko ang anak ko. Wala po yun. Kita ko naman po na pinagsisihan nyo ang nangyari. Isa pa, mahal na mahal ko po talaga ang anak nyo. Kaya kakalimutan ko po ang nangyari. Maging masaya kayo, ha? Lagi niyong tatandaan na nakasuporta ako sa inyong dalawa kahit wala na ako. Sam, maraming salamat na pinatawad mo ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay dahan-dahan ng pinikit ni Mama ang kanyang mga mata. Para akong baliw na sigaw ng sigaw. Wala na akong pakialam sa kung sino man ang makakarinig sa akin. Niyakap ako ni Sam, Tita Beth at Althea. Iyak din sila ng iyak noon. Tinulungan nila ako sa libing ni Mama Susan. Minabuti ko na rin na palipatin si Sam, Tita Beth at Althea sa bahay namin dahil ayokong mag-isa roon. Pagkaraan ng 1 linggo pagkatapos ilibing si Mama, ay pinaalis ko na ang mga gamit niya sa pangungulam. Pinalinis ko yon para magkaroon ng bagong itsura ang kwarto na yon. Sigurado ka ba, anak? Dito talaga kami titira sa bahay ninyo? Nakakahiya kasi sa'yo eh. Doon na lang kami ni Althea sa bahay namin. Kayo na lang ni Sam ang tumira rito. Tita, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi naman po nakakahiya eh. Saka,
Matitiis niyo bang hindi ako samahan dito? Mag-isa lang ako dito kapag hindi niyo ako sinamahan. Ikaw talaga. Alam mo naman hindi kita matitiis eh. Saka, mahal na mahal ka ni Althea. Tinatanong ka na nga rin sa akin nung batang yun eh. Basta, welcome na welcome kayo rito sa bahay, okay? Alam naman po nating payag si Mama Susan kahit na wala na siya rito. Salamat anak. Welcome na welcome ka rin naman sa bahay namin. Maliit nga lang yung kumpara dito pero puno naman ang bahay namin ng pagmamahal. Alam ko po, kahit saglit lang ako tumira sa inyo noon, ramdam na ramdam ko pong tanggap ninyo ako. Pumasok sa kwarto si Sam noon para yayain kaming kumain. Niloko pa niya kami dahil nakita niyang nakayakap ako kay Tita Beth noon. Oh, hindi ko pinaiyak yan mama ha. Ang bait ko kaya. Baka kung ano na naman ang sinumbong mo sa kanya, mahal ha. Oo, sinumbong kita kay Tita Beth kasi sobrang gulo mo. Teka, luto na ba yung ulam? Tita Beth, kumain na po tayo. Oo mahal, luto na ang ulam sa baba. Kumain na tayo. Gutom na rin kasi ako eh. Sige na mga anak, kumain na nga tayo. Tsaka na si Althea, gutom na rin ngayon. Sa araw-araw na kasama ko silang tatlo, ay kahit paano, nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Kapag namimiss ko si Mama, ay tinitignan ko na lang ang pictures naming dalawa sa may sala. Oh, tapos ka na palang kumain mahal. Nakatingin ka na naman sa pictures niyo ni Tita Susan ah. Naaalala ko na naman kasi siya. Kung nandito siya ngayon, sigurado ko na sobrang saya niya para sa ating dalawa. Alam mo, kahit hindi mo siya nakikita, sure ako, masaya siya para sa atin. Sabi niya nga, di ba? Kahit nandun na siya, isipin daw natin na mahal niya tayo. Pinagkatiwala ka na nga niya sa akin, hindi ba? Ang dami lang kasing tanong sa isip ko. Ang dami kong sana. Pero ganun talaga. Tatanggapin ko na lang na ang mga magulang ko ay parehas na wala dahil sa kulam. Alam kong mahirap, pero lagi mong tatandaan na nandito na kami ng pamilya ko ha. Oo nga pala, salamat dahil pumayag kang dito na sila tumira. Ano ka ba? Pamilya ko na rin naman sila kaya talagang gagawin ko to, no? Magbabago lang naman yun kung hindi mo na ako nakikitang mapapangasawa mo sa dulo. Sino naman nagsabi sa'yo hindi kita nakikita bilang asawa ko? Sa dami ng pinagdaanan natin, wala na akong balak na magmahal pa ng iba. Ikaw ang una at huli, okay? Mabuti na yung malinaw dahil papagalitan ka talaga ni Mama Susan at Mama Beth kapag pinalitan mo pa ako sa buhay mo, no? Pagkalipas ng 1 taon, ay niyaya na ako ni Sam na ikasal sa kanya. Sobrang saya ko noon. Para bang lahat ng problema ko ay nawala dahil kasama ko pa rin sa dulo ang taong mahal ko. Bago ang kasal namin ni Sam, ay napanaginipan ko si Mama Susan. Niluto niya ang paborito kong kare-kare. Nang makita ko siya, ay iyak ako ng iyak. Niyakap ko siya habang nakatalikod siya. O anak, gising ka na pala. Tara, kumain na tayo. Paborito mo to, hindi ba? Oo naman, Mama. Yan pa rin ang paborito ko ngayon. Mukhang hindi naman na magbabago yun eh. Kumusta ka na pala? Kumusta kayo ni Sam? Mama, ikakasal na kami ni Sam. Sigurado akong kung nandito ka ngayon, bukod sa akin ay ikaw ang pinakamasaya. Ah, talaga? Mabuti naman yon. Masaya ako para sa inyo, anak. Sabi ko naman sa iyo siya talaga ang nilaan na makasama mo sa habang buhay. Salamat po, Mama. Ikaw, kumusta ka na po? Alam mo, miss na miss ko na ang luto mo. Kung nandito ka lang sana, sigurado ako na ikaw ang magluluto ng mga putahing ihahain sa kasal ko. Ayos naman na ako, anak.
Masaya na akong makitang masaya ka. Sa kasal mo, huwag kang iiyak ha. Hindi naman po maiiwasan yun, Mama. Siyempre, wala na akong magulang na kasama sa pagharap sa altar. Nandoon kami ng papa mo. Bigyan mo kami ng upuan na 2 ha? O sige na anak, kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mama. Hindi ko kayo kakalimutan ni Papa. Bigla na lang ako nagising dahil sa araw na tumama sa aking mukha. Kinakausap na pala ako ni Sam. Mahal, gumising ka na. Handa ka na ba sa araw na ito? Magiging akin ka na mamayang gabi. Oh, umaga na pala. Magandang umaga, mahal ko. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Ikaw ba? Handa ka na ba sa araw na ito? Normal lang naman nakabahan, di ba? Basta, sobrang saya ko sa araw na ito. Dahil magiging isa na ang apelido natin. Tara na, marami pa tayong aayusin. Kaya kailangan ay kumain ka muna. Ako rin. Hindi ko rin naman inakala na darating tayo sa ganito dahil sa mga nangyari sa atin noon. O sige, bababa na rin ako. May aasikasuhin lang ako. Huwag mo nang isipin yung dati na yan. Araw natin to. Kaya dapat, masaya lang tayo. Bawal mag-isip ng hindi maganda. Opo, mahal. Hindi ako mag-iisip ng kahit na anong makakasira sa araw natin na to. Mahal, pwede bang lumabas ka muna? May gagawin lang ako. Sige, kung yun ang magpapagang sa lahat ng nararamdaman mo. Tawagin mo na lang ako kapag okay ka na ha. Nandun lang ako sa baba. Opo, tatawagin kita agad kapag okay na. Gutom na rin naman ako kaya mabilis lang po ito. Salamat po. Lumabas na nga ng kwarto si Sam. Kinuha ko agad ang picture ni na Mama at Papa para kausapin. Salamat sa inyong dalawa ha. Kahit na hindi ko kayo nakikita, alam kong nakabantay kayo sa akin. Alam kong nandito kayo ngayon sa araw ng kasal ko. Sana tulungan niyo pa rin ako ngayon ha. Lalo na at bubuksan ko na ang buhay may asawa. Wala po ako idea kung paano ito kaya tulungan niyo po ako ha. Mama, Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos noon ay tumigil na ako sa pag-iyak. Inayos ko na ang aking sarili at bumaba na para kumain. Oh, buti naman at gising ka na anak ko. Sige na, kumain ka na. At nandyan na ang makeup artist at photographer ng kasal ninyo. Napangiti ako dahil kitang-kita ko kung gaano ko alagaan ni Mama Beth. Ang sarap lang sa pakiramdam. Dahil kahit wala na ang totoong nanay ko, ay may isa pa akong nanay. Nako! Mukhang masarap ang ulam ah. Amoy na amoy ko. Baka hindi magkasyang wedding gown ko niyan dahil sa kabusugan, Mama Beth. Naku, hindi naman. Payat ka kaya. O sige na, kumain na kayo ni Sam dito. At may aasikasuhin pa ako. Agad ko siyang pinigilan noon. Dahil gusto ko talagang magpasalamat sa lahat ng pagmamahal na binigay niya sa akin. Sa amin ni Sam. Mama Beth, pwede ko po kayo makausap? May gusto lang po akong sabihin. Ano yun anak? May problema ka ba? Inaway ka ba ni Sam? Hindi po ah. Gusto ko lang po magpasalamat. Kasi kahit na may nagawa pong mali si Mama Susan sa inyo noon, tinanggap niyo pa rin po ako. At ngayon ay kakasal na ako kay Sam.
Anak, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi mo kasalanan na naging kasalanan ng mama mo. Tinulungan mo kami noon, hindi ba? Doon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Pangako po na hanggang sa huling araw ko dito sa mundo, ay mamahalin ko po kayo ni Sam ng buong buo. Maraming salamat, anak. Mahal na mahal kita. 1 taon na kaming kasal ni Sam noong nagkaroon kami ng anak. Pinangalanan ko siyang Susain. Pinangako ko sa kanya na walang kahit na sino sa pamilya namin na magugulo ang buhay dahil sa kulam. Ako po si Anne. Isa ito sa mga hindi ko